Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective your energy at this time. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Tide me deeper than my feet could ever wonders. Queen of Pentacles and King of Cups in reverse, Seven of Wands in reverse. You're unattached, unemotional. Maybe right now you feel not so empathetic right now, or hindi ka ganun ka-empathetic ngayon. Hindi ka emotional, yan. Hindi ka yung alam mo yung nakaramdam na in love, parang ganun ba? Instead parang cold ka, ganun, nagiging cold ka, pero hindi ka naman defensive. Oh. You're not trying to resist a connection or yung feelings mo or yung isang person na parang pinagtutulakan mo na ayaw mo siyang isipin, ayaw mo siyang ayaw mo umasa, ayaw mo maging close o ma-attach sa kanya. Hindi ka naman ganun. Parang unattached ka lang talaga ngayon. Parang kusa lang yun. You feel stable, secured in your own life. And komportable ka. You're intelligent. And with color red here, you are brave as well. And maybe you are brave to risk. Oh, lalo sa business or sa pag-invest para mas lalong maging stable ka financially, o sa pag-take ng risk sa financial na usapin pagdating sa kung anumang maisipan mong idea, kasi you're intelligent, no? Makaisip ka ng idea na pwede mong pagkakakitaan, ganyan, no? It's a color of bravery. Kahit na Queen of Pentacles sa color red eh. Yung mga pinupundar mo o yung mga kinikreate mo yung nagbe-bear ng fruits o magbe-bear na siya ng fruits, so may bunga, di ba? Ayan. Ano pa? Ang energy mo ngayon. Page of Swords in reverse and the Two of Pentacles. Nahirapan ka magdesisyon, parang kinakabahan ka o ninervyos ka na magkamali ng desisyon ng choice mo pati. Baka may pinagpipilian ka, may choices ka na o kaya ay pwede na atras abante, sugod or wag susugod, mga ganun ba? Or may pinagpipilian ka na choices, person, or kung ano man yan, desisyon. Ayan. Ano pa? Ang ini-embody mo energy ngayon. Kinakabahan ka o parang nervous ka na baka magkamali ka. Baka magkamali ka ng desisyon. Kaya pinagtitimbang-timbang mo ng gusto ng mabuti. Kung tama ba yung move mo, tama ba yung gagawin mo, o hindi. Kung ano ba yung tamang choice, parang gano'n. Baka magkamali ka, o ano ang ini-embody mo energy ngayon. You are so passionate, intimate, and mapagmahal ka naman eh.
Pero ngayon parang unattached ka lang siguro sa ibang tao or unattached sa person mo or cold ka sa ibang tao, pwede din ganun. Parang walang emosyon ba? Parang hindi ka nakaramdam ng empathy or emotion. Alam yun, yung sensitivity towards someone or towards your person, mga ganun ba? Right now. Pero hindi ka naman defensive, mali sa person mo yan. May pagka-sensual kayo. You are courageous to show your feelings, your emotion, your deep feelings. Pag meron kang partner, you show your true feelings. Kung gaano ka malambing. Kung gaano ka napagmahal. Healing. Nag-heal ka ngayon. You're on a journey na hinihilig ka. Na nag-heal ka. Ano ba tong healing na to? Patapos na yung healing na yan? Patapos na yung healing na yan. Kasi parang ito na yung pinagdaanan mo, mahaba to. Tapos parang nandito ka na sa end. Patapos na daw yung healing na yan eh. And magkakaroon ka ng choice. I don't know kung ano. Dumaan ka pala sa transformation. Dumaan ka sa transformation, that's why dumadaan ka na ngayon sa healing, hinihil ka na ngayon, and then patapos na yan, and then magkakaroon ka na ngayon ng choice. May pagpipilian ka na maybe path or person or kung ano man yung pagpipilian mo, kung ano man yung umpisahan mo na kasi nahil ka na, ganun. And underneath the Christmas tree, Santa, will you hear me? Ano pang in-embody mo energy ngayon? Counselor. Vast yung knowledge mo kasi parang sa ocean to. Meron pang blue whale. So, maring malaki yung utak. Malaki yung blue whale eh. Hindi malaki yung utak ng blue whale kasi malaki yung blue whale. Yung mind mo, yung isip mo ay full of love. Hindi lang yung puso mo ang full of love. And maybe nakaka-inspire ka with a starfish here, no? Sumisimbolo ng star din niya kasi starfish. O pa star yung hugis eh. Parang nakaka-inspire ka. Yung mga sinasabi mo kasi more on guiding, advice, o yung nagka-counseling ka, o magaling ka dyan, pwede din ganun, na pwede magiging counselor ka, or you're a counselor, o maybe nag-guide ka din sa iba, nag-advise, mga ganyan ba? O pwede yung work mo is your counselor. And with emotion, no? With heart, tara may puso ka, may ibig sabihin, pure yung intention mo, hindi siya may masamang motive or yung balak mo lang na manipula. Hindi ka gano'n, no? Hindi ka yung tao ng balak mo lang manipula. Kundi, you do counseling or yung mag-guide or kung ano man yung ginagawa mo. Nagsasalita ka niyan eh. Or nag-advise, pwede din ganun. Kahit sa pamilya mo, kahit sa kamag-anak mo, sa friends mo, sa kakilala mo, no? Kung in-advise mo sila, kung ginaguide mo sila, kunwari eh, nalili sila ng landas o mali yung kanilang desisyon, in-advisean mo, mga ganun. May mga ganyang klase ng tao na mga caring ba? No, affectionate, caring, lalo kung may problema, di ba yung tao. Talagang may puso ka, yung mind mo is full of love, okay? So ano pa, ang darating sa'yo, anong darating sa'yo na pagbabago sa buhay mo? Kasi patapos na daw yung healing eh, you have a choice. Ano itong pagpipilian mo ang darating sa buhay mo na to? Feminine and masculine.
kung ano yung side na mas pairalin mo, yung feminine side mo or masculine side, kung ano yung mas mangibabaw. Ano pa tong pagpipilian mo? Ano yung umpisan mo after that healing, kasi malapit na matapos yung healing na yan. Perception, using your perception. You will use your perception. Okay? Inilonggo yung perception. Your perception. Yun ang gagamitin mo. And kung ano yung mga ibabaw sa'yo, feminine or masculine. Pero mas maganda yung balance. Yan. You will be very brave and magagamit mo na yung perception mo. So, umpisan mo na path or journey or kung ano man yung umpisan mo after that healing. Kasi dumaan ka kasi sa transformation daw and then nag-heal ka. No? Kasi matindi yan. Parang matindi yung pagdaanan mo pag dumadaan ka sa transformation. Binabago ka ng gusto niyan. Malaki yung nagbago niyan sa'yo. No? Parang na-rebirth ka ba? Pinanganak kang muli. So, merong mga tinanggal sa'yo, merong mga nawala, merong mga, basta matindi. Parang pinistik ka niyan, sinalanta, mga gano'n, may mga nawala yan sa'yo, may mga na-ruin, may mga na-destroy, and then, na-renew ka, na-rebirth ka, mga gano'n yan. And then, hinihil ka, kasi, kailangan yun matindi ka sa pinagdaanan mo pag dumaan ka sa transformation. So, kailangan ng healing. So, patapos na din yung healing na yan. And you will start a new, ano yung umpisahan mo na pati? Yung pagtuturo ng o yung ano mo, mission mo, spiritual mission mo, kung di man ito pagtuturo, pwedeng spiritual mission mo, umpisan mo. Yes, it's your spiritual mission. Oh, yun ang umpisan mo. Your spiritual mission, makikita mo yun sa sarili mo na parang nalamin ka na, kita mo. Ay, ito pala ako, ito pala yung mission ko. Ganon. Pag ganon ka. Malalaman mo yan pagdating na ng panahon na yan. No? So, yan. Marami sa atin ngayon ang may spiritual mission or purpose. Kasi nga, nasa end of times na to. At sabi ni Jesus Christ, nag-umpisa na nga daw ang end of the world. Pero hindi ibig sabihin na matapos na. Nag-umpisa pa lang, hindi na tapusin na agad sa isang iglap. No. Nag-umpisa pa lang, mahaba pa na process yan. Yun. Na ibig sabihin, nag-umpisa pala na dinistroy na, may mga dinistroy na. Kita nyo, yung katulad dun sa Amerika, sa LA, no, dinistroy na doon. O sinunog sa China din, may mga sinunog din doon. O kung mga earthquake, yun naman pala tandaan na nag-umpisa na yung end of the world. Nag-umpisa pa lang, hindi na tapos na talaga, na vanish na lahat. Matagal na process pa yan, may mga prophecy pa mga ganap na hindi pa nangyari, no? Pero may mga prophecy na nangyari. Yung mga revelation, nasa Revelation. So, yan. Kaya madami ang may mission yan, for sure. When it comes sa love life mo, it's so interesting yung umpisan mo na to. Anong klase ng buhay itong umpisan mo? Just to inspire you, if positive, no, yung lalabas. Ano yung umpisahan mong buhay or journey or path na to dahil matatapos na yung paghihil mo? Ano yung umpisahan mo na yan? Child, magkakaanak ka. And maging abundant yung buhay mo. So, pwede isa yan sa spiritual mission mo ang mag-anak ka at ang maging masagana o maging abundant, prosperous ang buhay mo, yayaman ka, no? Napaka-abundant o magkaroon ka ng madaming source of income or business and maring magcha-charity ka, magbibigay sa mga less fortunates, yan, mag-share ka
Magsishare ka ng blessing niyan pagka ganyan. And madami kang matutulungan yan. Huwag ka lang maging madamot, no? Pag binless ka, mag-share ka din. Lalo sa mga wala talagang makain, o diba? Ganon. Sa mga, pero wag ka magpaabuso kasi may mga tao din talaga abusado na parang entitled na parang ang tingin nila pag may-ari nila kung anong meron ka. May mga ganyan lalo na yung psychopaths. May mga ganyan na wala sa lugar talaga. Na wala sa ayos na klase ng mga tao na abusive din talaga pagka alam nilang matulungin ka. So, alam mo naman yan. Siguro you're wise already. You're matured already. And marunong ka na maglagay ng boundary. Ayan. Magtumulong pero wag magpaabuso. Kasi alam niyo man yung abuso, di ba? Iba na yun, di ba? Oh. So, ayan. Ano pa? Ang umpisan mong buhay na yan kasi patapos na yung healing eh. Yung pag-heal mo, may umpisan ka ng journey, yung umpisan mong buhay na. Sight. Magtatanim-tanim ka din guys? Or magkakaroon ka ng garden? O kung baka mahiligan mo yung pagtatanim sa paligid ng bahay mo. Nakaka-relax, nakaka-heal. Hindi nakaka-relax ng katawan. Kasi mapapagod ka. Siyempre, magtatanim ka, no? Pero at the same time, nakaka-heal, nakaka-calm ng pakiramdam, nakaka-relax. Kung na-enjoy mo ginagawa mo, kahit pagod yung katawan mo, yung isipan mo ma-relax sa pagtatanim, no? Kasi you're connected sa nature, sa earth, sa soil, o diba? Soil is earth, part of earth, and the plants. O, ganda ng pakiramdam kahit na pag mag-harvest ka ng mga gulay, prutas, di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Ewan ko lang sa iba at hindi nila nai-enjoy yan. Pero for me, nakaka-enjoy yun. Talaga, ang saya. No? Ang sarap sa pakiramdam. Ang saya-saya mamitas ng prutas at gulay. No? Yung palaging ganyan ang ginagawa ay para take kind of for granted na lang yung ganon. Kasi lalo na kung sa mga places na madaming prutas, madaming makuha ng mga gulay, no? Parang pang araw-araw nilang buhay, parang taken for granted na nila yung ganon. Pero, kung marunong ka makontento kung anong meron dyan, no? Sa paligid mo, sa buhay mo, o anong buhay mo, ay you will find happiness. You will find real happiness and bliss. So, yan. Kasi meron ng iba na wala yung iba. Meron ka na walang iba, di ba? So, yung mga ganun na buhay ang na-experience nila. So, fresh yung surroundings, madaming mapipitas na prutas at gulay. Yung iba, hindi naka-experience noon. Yung iba naman na nandun sa mga places na ang paligid nila ay puro building, hindi nila na-experience yun. So, namimiss din nila yan. Yung mga gustong-gusto din nila yan, yung mga mitas na mga fruits. So, ganun lang yun guys. Parang iba-iba kasi buhay ng tao dito sa mundo to. No? So, ayan. So, be thankful kung anong meron. And fresh pa yung paligid sa mga nasa probinsya na wag nyo i-taken for granted yung nakakapasyal kayo sa places na magaganda, na mayroong mga prutas sa paligid ninyo na libreng makuha at mga gulay. Fresh pa, di ba? Pampahaba ng buhay. Ganun. Be thankful sa kung anong meron kayo. Na kompleto yung katawan ninyo. Huwag nating pairalin yung inggit, imbot, greediness, selfishness. Kasi isa yan sa mag-lead sa soul ng tao. Saan? Alam niyo na kung saan. So, dapat doon tayo sa tamang daan, yung maging matuwid. Yung huwag nating pairalin yung selfishness, greediness, and yung
inggit, insecurities, yung makipag-compete sa iba na gusto siyang mataas, wag ganun. Dapat maging fair tayo. No, yun. Yun nga sabi ni Jesus Christ, maging fair daw eh. Ewan ko si Jesus Christ ba yun, yung nagsabi na maging fair. O ata siya ata yung nag-guide nun na nasabi niya maging fair. O angel. Ewan ko, basta yun, maging fair daw dapat. No? So yan. Ano pa? So interesting. It's so interesting kasi mag-umpisa ka na naman ng panibagong, maybe, ano ba yun? Yung umpisan mo, panibagong path. Tingnan natin ha, kung panibagong path yan. Hindi. Panibagong journey yan. Yun ba ang tawag doon? Panibagong journey. Panibagong journey and clarified by the star na ma-inspired ka na sa journey na yan. Kung yung journey na pinagdaanan mo ay tinransform ka na parang pinisti ka, inatake ka, or so negative, no, in short, or sinalanta ka, pati yung kabuhayan mo, health mo, or kung ano na, love life mo, ay itong journey na ito nung umpisan mo, it's so positive guys, and may inspire ka, and pwede ding maging inspiration ka din ng maraming tao. So ayan, kaya dapat wag mainggit sa kapwa kung maganda yung buhay ng iba, no? Wag natin pairalin yung inggit. Kasi yung mga ganung nararamdaman natin ay ano yun, it's a sign of immaturity. Pero kung you can deal with it, ay ibig sabihin nagmamatured ka na. Yung ganon. O, nagmamatured ka na kaya mo lang kontrolin yung iyong mga ganong pakiramdam na you can tell to yourself na hindi tama ang mainggit. Hindi tama ang makipag-compete o magpataas-taasan sa iba. Yung ganon. Dapat ay may, yung mga ano ba, yung maging, mas maganda pa nga maging humble at maging down to earth Yung ganon. Huwag ka lang magpa-abuso. Kasi yung iba ay wala din talaga sa lugar, no? At pag alam nilang humble ka, mabait ka, at down to earth ka, yung iba ay mga apak talaga. Yung wala, yung hindi nila yung alam yung ano, yung tama sa mali. Alam nila yon pero talagang sinasamantala nila. Meron kasi mga panamantala talaga, minsan may masapi siguro rin sila, kaya ganun. Sinasapian ng demonyo, kaya yung iba talaga wala talaga sa ayos yung kanilang ugali, no? Na yun, nagko-cross na ng boundary, no? Abusive, may mga ganyan. So, be careful din. At lalo sa panahon ngayon at nasa end of times na at nag-umpisa na ang end of the world at madami din talaga ang kumikilos na evil forces. At may mga, for sure, may mga sinasapian yan silang mga tao. Or may mga tao din talaga na ewan ko lang. Kasi hindi naman lahat ay nagbabago So yan. May mga tao talaga abusive. Paghayaan mo naabusuhin ka nila. So yan. Kaya huwag magpaabuso. Yun naman sasabi ko. Maring maging ano kay parang inspirasyon din, no? Yun ang umpisahan mo. Magiging inspirasyon ka din o ikaw yung ma-inspire ka, nakaka-inspire yung buhay mo or you will be inspired. Yun na ngayon. Maging napaka-positive ng buhay mo. Pwedeng maging famous ka pa nga with a star. Yun ang umpisahan mong buhay. Pwedeng ganon. So, there's no wrong with that. Madami nagiging famous ngayon, lalo sa Facebook, lalo sa social media, diba? Wala nang masama dun. As long as hindi ka ganun ka, alam niyo yung parang, gagawin ang lahat para lang maging famous na yun na yung tinututukan mo, yung nakalimutan mo na yung may Diyos. O, diba? Oo, ganun. Dapat ay kung gagawin kang famous
or makilala ka man, no, na maging popular ka o maging famous, ay maging good example or maging good inspiration sa ibang tao. Ganun. Kahit matanda, walang imposible na, kahit matanda ka na, walang imposible na maging famous ka. Kung deserve mo yan, kung ibigay sa ng God yan, why not? Madaming naging famous sa Facebook, o baka makapag-vlog ka, o madaming magandahan sa videos mo, o di ba? Na kinikreate. O. Baka may talent ka. O. Ano yung umpisan mo pang buhay na to? Maganda sana yung ano. Ito na lang. Maganda yung picture dito. Ano pa yung umpisan mong buhay na yan after mo mag-heal kasi malapit na matapos yung healing mo. Guys, ang ganda garden. Oh? It's garden. When it comes sa love life, sino yung darating sa'yo? Parang sa, ayan, mag-spend ka ng time palagi sa garden, may mga puno. Ang ganda. So, fresh yung surrounding, ang saya-saya. Ang ganda ng paligid, tapos may mga bulaklak. Yung iba na taken for granted nila yung mga ganyang places, ganyang lugar. Kasi they want, gusto nila sa mga places na mga social, luxury, ano, lalo kung laki sa hirap, no, laki sa mga ganitong places na nagsasawa na yan sila. Pero mamimiss at mamimiss nila yung mga ganitong places na fresh and ano. Maganda to guys. Maganda yung magiging buhay mo. Marelax ka talaga at ma-rejuvenate at talagang it's a beautiful life, no? It's a very good life. Yun ang nag-await sa'yo at abundant pa. Talagang ang saya. Magkakaanak nga magkakaroon ka ng child. Kung wala ka pang anak, magkakaanak ka. Kung may anak ka na, pwede madagdagan yung anak mo. Ayan. Kung hindi ka na pwede magkaanak, ay baka mag-adapt ka. O baka yung mag-anak matuta, charot, joke lang. Magkakaroon ka ng anak. Pwedeng kung hindi ka na magkaanak, pwedeng mag-adapt ka. Makapag-adapt ka ng bata. Pwedeng ganun, no? Pero for sure, makapag-anak ka pa. Makaanak ka pa. Magkaanak. Ayan, magkakaanak ka pa niyan. Sino yung person na darating sa'yo? It's your spiritual mission, ha? Yung sisimulan mo na. Upright ba itong Queen of Swords? Yeah. Someone na nagpipigil ng bunganga niya. Ng sarili niya. Nagpipigil na i-message ka, nagpipigil na kontakin ka, nagpipigil na mag-reach out sa'yo, nagpipigil na sa'yo ba to? Nagpipigil na kontakin ka o kausapin ka? O, sa'yo nga. O. Kasi nagiging ano siya yung parang nilalabanan yung feelings niya, emotion niya, pinipigilan niya yung emotion niya, yung feelings niya, para bang naging superior. Ganyan, superior, o ayaw pakumbaba sa'yo, ganun ba, ayaw maging submissive. Kasi umiiral yung pride. Tignan natin, yung pride niya umiiral sa kanya. Pag pride talaga ng ibaba, ay walay yan. Instead na maging happy siya, ay hindi siya maging happy niyan. You know what? Maiksi lang buhay sa mundo to. So, bakit papairalin yung pride? Diba? Bakit pipigilan yung sarili na maging masaya? Diba? O kahit na you will spend time sa mga ganitong places, kung maging masaya ka na, mag-akit-akit sa mga puno. O, mga ganyan, yung mababa lang. Na pag nalaglag ka, hindi ka mapilay ba? Yung mababa lang. Yung, kahit malaglag ka, hindi ka mapilay pag nalaglag ka. Diba? Yung mababa lang. Na ma-enjoy mo, na parang bata ka lang na
masayahin, ganon. O, di ba? O, pag may mga anak ka, ay yung magkaroon ng bonding sa inyo, masaya kayo together, ganyan. Makikita yung mga anak nyo ng person mo na kung magkaroon ka na ng partner, kung wala ka pang partner, na magkaanak kayo, no? Ay makikita nyo yung mga anak ninyo na naglalaro, nag-i-enjoy, tuwa sa pag-akyat-akyat sa mga puno, no? Mga yung mababa lang na hindi silang pilay pag nalaglag, no? Di ba? Pag nagkamali ng galaw, pag nalaglag, hindi silang pilay ba? Hindi paano ba? Yung mga mababa lang ba? You will spend time with the flowers kasi nakakahil din to eh. Yung mga flowers, ay naku, napakasaya, no, napakasaya. Pagka may mga ganyan, pag ganyan ang paligid. Walang mai-compare sa ganyang buhay na fresh yung surroundings na madaming mapitas na prutas at gulay. At madaming bulaklak sa paligid. So, ano pa? Mas masaya ang ganyang buhay. Mas maganda pagka mayaman ka, share your blessings. Huwag mo namang lahatin, magtira ka sa sarili mo, lalo kung sobra-sobra naman. Mag-ano ka ng portion na pwede mong pantulong kahit sa mga animals, no? And sa mga nagugutom, yun talaga guys. Kasi nakikita ng God yan. Nakikita man o hindi, alam niyo yung pure, yung intention, yung tumulong. Talagang matutuwa yung God at si Jesus Christ sa inyo. Maring yun pa ang makapag-save ng souls ninyo. Yung pagtulong. Pero mahalaga din talaga na maging matuwid na kung meron pa kayong mga gawain na masama, na continue paggawa ng masama at yung mga evil doings, ay tigil nyo. Magbago. Para siguradong masave yung soul. Di ba na napatunayan yun, nagbago ako. Sana masave ako, God, mga gano'n. Talagang binago mo yung sarili mo na, hindi mo na ulitin. Alangan, bakit mo ulitin? Pag inulit mo yun ay, pang-uto lang yan. Sa God. Utuin, balak mo na utuin yung God na nagbago ka, ay hindi yun. Wala yun. So, ano pa ang tungkol dito sa person na to na darating sa'yo? Pipigil siya. Knight of Wands, hindi nga siya magtitake na action, hindi siya positive, hindi siya passionate, hindi siya excited, hindi siya willing na mag-take ng action. Nagiging parang irritable, impatient. Ayaw niya mag-take na action kasi umiiral yung pagiging superior niya. May ugali siya. Ano ang feelings niya sa'yo? Kasi kilala ka na yan eh. Sa'yo nga siya nagpipigil eh. Pinipigilan niya yung emosyon niya, pinipigilan niya yung sarili niya na kontakin ka. Dahil ayaw niya, no? Dahil ayaw niyang maging submissive sa'yo, ayaw niya magpakumbaba sa'yo. Kasi umiiral yung pride niya pinapairal niya. Ano niya sa pride niya. Pero gusto ka ba niya makasama nitong Queen of Swords na person mo? Oo, gusto ko niya makasama. Gusto ko niya makasama. Kasi nanghinayang yan sa'yo eh. Nag-grief. Nag-grief ba siya sa'yo? Isang ba na una? Ito yung una. Parang. Upright ba to? Parang eh. Nag-grief daw yan sa'yo guys. To the extreme. Kasi the devil sometimes to the extreme. Matindi yung pag-grief niya to the extreme. Matindi yung pag-grief niya. See? Oh my gosh. Matindi yung pag-grief niya, yung panghinayang niya sa'yo, yung pag-grief niya, nag-grief siya, naglulok siya. Pero nagpipigil kasi pinapairal yung pride niya.
Oh, yan ang magte-take na action sa'yo. Bakit siya magte-take na siya ng action sa'yo? Bakit siya darating sa'yo? Dahil hindi niya na makontrol yung damdamin niya sa'yo? Yan ba ang dahilan? Oo. Kasi hindi niya na makontrol ang damdamin niya sa'yo. Hindi niya na mapigilan. Gagawin niya ng lahat. Gagawin niya ng lahat with the magician para makuha ka, para makuha ka. Gagawin niya ng lahat para makuha ka. Mahirap niya kung nagpipigil siya ng damdamin niya tapos ginagayuma ka pa kasi may magician dito. Ginagayuma ka ba nitong pinusource sa person mo? Sus, Diyos mio, oo. Ginagayuma ka niya. Kasalanan din guys yung manggayuma. Mas maganda pa yung tanggapin na lang. Kasi pwedeng isa pa yan sa pwedeng tapon sa kaluluwa ninyo sa impyerno na mapahamak sa kaluluwa ninyo na mapunta sa impyerno. Kasi it's witchcraft. Evil doings yan siya. Ano yan siya? Deceit. It's deceit. Scheme. Yung mga ganyan, evil doings yan. Kaya sa mga gumagawa niyan, wag na kayong gumawa niyan. Kasi evil doing yan siya. Kahit sabihin nyo na gusto nyo kasi makatuloy yung person nyo sa ganito ganyan, yung ex nyo, na mapabalik pa siya, hayaan nyo na lang. Yung mga bulong-bulong palipad hangin, kahit mga ganyan lang yan, witchcraft pa rin yan. Kaya, ang sabi ni Jesus Christ na nagay dito, wag kayong gumawa ng witchcraft pagsisisihan ninyo. O kung gumagawa pa kayo niyan, tigil yun na. Kasi nga, at magbago na kayo, wag na kayong gumawa. Dahil lahat ng klase ng witchcraft. Kasi sa devil yan, sa side ng kadiliman yan. Nakikiisa kayo, naging party kayo ng gawain ng kadiliman. Wag ganon, it's a sign na naging selfish ka, nagiging sakim. Inisip mo lang yung needs mo, yung sarili mo. Hayaan nyo na lang na kung ano yung desisyon ng person ninyo. No? Di ba? Baka may darating pa sa inyo kung hindi siya ang makatuluyan nyo. Baka may darating sa inyo na talagang magiging masaya kayo. Napalagahan kayo, na mamahalin kayo. So, umpisa lang yan na parang mahirap tanggapin na kung alala kung ayaw na sa inyo ng person yun, na maisipan nyo na gayumahin. Kung na lang yan para bumalik sa akin, para ma-inlove sa akin. Mga ganun ba, di ba? Pero masama yun, no? Bakit pagsisihan nyo daw? Kasi mapunta nga sa impyerno yung kaluluwa nyo. Kaya wag nyo na pagpatuloy ang mga ganyan. Sabi ni Jesus Christ, wag gumawa ng witchcraft, no, nung guide dito. Kasi mapupunta sa impyerno yung kaluluwa ninyo. Pagsisihan nyo lang. So, pag nandun na yung kaluluwa ninyo, kaya mas maganda habang nabubuhay pa, mag-repent na at magbago. So, yan. Kahit mga gayuma-gayuma lang yan, witchcraft yan. Kaya hanggat hindi pa uli ang lahat, wag nyo na ipagpatuloy yan. Magbago na kayo, mag-repent at magbago. Sabihin nyo, God, patawarin niyo po ako. Lord Jesus Christ, patawarin niyo po ako kung gumawa ako ng witchcraft. O diba, isa-isahin nyo. Ayan. Tapos, pipigilan ko na yung sarili ko. Hindi ko na uulitin. Ay, talagang gagawin yun na hindi nyo na ulitin. Pero pag inuulit nyo na naman, ay, naku, inuto nyo lang. Matapon kayo lang sa impyerno. Yun na nga, guys. Dapat, ay wag nyo na ulit-ulitin pa, wag nyo na ulitin talaga, magbago, fully magbago na. So yan, para ma-save ang soul. So yan, hindi pinagmamalaki yan kung naging proud kayo sa mga ganyan na marunong kayo, marami, halos lahat kayang gawin yan, pero yung kaluluwa niyan ang kapalit, no? Ng mga ganyang gawain. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, huwag kayong gumawa ng witchcraft kasi pagsisihan nyo. Bakit pagsisihan? Kasi mapunta sa impyerno kaluluwa niyo. Sa evil yan evil doing yan sa kadiliman yan. Pag gumagawa kayo ng witchcraft, witches ang tawag sa inyo. Ano yung witches? Kampo na ng kadiliman. So gusto nyo pa yun. Gusto nyo yan. Ay, nako guys, madaming gumagawa niya, pero dahil iba, dahil sa uso, gaya, no? Kaya, wag na, tigil nyo na yan sa mga gumagawa pa yan. Magbago na kayo. Mahirap dun sa impyerno.
Matindi din yung mga pinagdadaanan ng mga nandun. Hindi lang yung pinagdadaanan ng mga nandun. Kung mahirap ang buhay dito sa mundong to, mas mahirap doon sa impyerno ng ilang beses ng 100 times, 1,000 times siguro. Ay, just maya guys. Isipin yung matinding parusa sa mga tao na nandun, sa mga kaluluwa na nandun. So, ano yung gusto sabihin sa'yo ng person na to kahit na nagpipigil siya ngayon. Temperance. So dahil sa gusto kanyang makuha, gagawin niyang lahat. Ginagayuma ka pa pala nito. So, nagpipigil siya sa sarili niya na kontakin ka, na i-message ka, o puntahan ka, o tawagan ka, no? Pinukontrol ng isipan niya, sarili niya. Pero ginagayuma ka niya, napaka-unfair ng person. Madaya. Madaya siya para ikaw yung kukontak sa kanya, no? Para ikaw ang magmakaawa sa kanya, no? Yun ang dahilan niya. Hindi, para ma-in love ka sa kanya kung kaya ginagayuma ka niya. Para gusto mong bumuo kayo na meron kayong buuin o makipag-usap ka sa kanya, pwede din na yung i-desire mong bubuo kayo ng pamilya, gano'n. Na i-desire mo na bubuo kayo ng pamilya. That's why ginagayuma ka niya. Pero madaya siya. Dapat kung ginagayuma ka niya, huwag niya pigilan yung sarili niya. Kunwari, pag kinontak mo na siya, ay grab niya yung opportunity. Makipag-usap na siya sa'yo, hindi na pairalin pa niya yung pride niya. Wala din, useless. Huwag na siya manggayuma pagka gano'n. Para hindi siya nagiging unfair. No? Huwag siya maging madaya. Kasi, may parusa ngayon sa kabilang buhay. At nagiging unfair siya sa ginagawa niya, naging madaya siya sa'yo. Temperance. Oh. Ano ba itong tanong ko dito? Gusto niya ma-align kayong dalawa. At ano pa? Madaya si person mo. The tower. What's with the tower here? Gusto niya makapag-umpisa kayo. May balak tong puntahan ka kung may distance sa inyo. May balak siyang puntahan ka. Pero pinipigilan niya yung sarili niya. Para makapag-umpisa kayo. May bahay, oh. So, para makapag-umpisa kayong makapagpatayo ng bahay. Na makabuo ng pamilya na syempre may bahay, doon na kayo titira, may message ka niyan. Pupuntahan ka niya, clarification na pupuntahan ka niya. Pupuntahan ka niya, there's travel. Nagbabalak din siyang mag-travel kasi gusto niyang bumuo ng pamilya with you. Para maging masaya na siya, para colorful na yung buhay niya. Napupush yung person na to pero pinipigilan niya lang talaga. Parang, alam niyo, parang sasakyan na, o kaya sabihin na nating jet plane, di ba, na parang umaapoy, no, pataas, no, parang ganoon. Kaso pinipigilan niya siguro talagang hirap na siyang kontrolin yung sarili niya. Hindi naman, talagang pinipigilan niya din talaga yan Gusto niya talaga mag-umpisa kayo ng something stable, na magsama na kayo, nabubuo kayo ng pamilya, guys. Madami ba nagkakagusto sa'yo? Oo. At mukhang mga obsessed yan sa'yo. Tingnan natin kung obsessed sila. Naging impulsive, naging talagang porsigido, nai-pursue ka kasi obsessed sa'yo. Marami sila. So, ito na lamang guys for collective reading.